Utang sa bangko na hindi nabayaran, humantong sa harassment. Yan ang problemang inilapit sa atin ni Rose Ann Santiago. Ako po si Ann at nais ko po sana humingi ng payong legal. Noong 2020 ako po ay nakapag-avail ng personal loan sa isang bangko. Ngunit dahil tumama ang pandemic ay hindi ko po nagawang matapos ang obligasyon ko po sa kanila. Ako po ay nakapagbayad ng halos higit 1 taon. Ngunit nung kamakailan lamang ay may mga pulis na nagpunta rito sa bahay at meron daw pong nagrereklamong abogado laban sa akin sa kasong Article 315. Higit pa ron sila po ay tumatawag sa dati kong pinagtrabahuan at sinasabing ako po ay ipopost sa isang newspaper pag hindi po ako nakapagbayad ng utang ko at nagsisend pa po sila ng email tungkol po rito. Pakiramdam ko po ako po ay sobrang naharas at nais ko po sanang malaman kung legit po ba o legal po ang prosesong pinagdaanan ng paniningil sa akin ng utang. Salamat po. Ang utang po ay dapat bayaran. Pag hindi nabayaran, ito'y maaari ka talagang makasuhan. Pero wala pong nakukulong ng dahil lamang sa utang. Civil case lamang po ang kaso para masingil ang pautang. Kaya hindi po legal ang pananakot para lang masingil ang pautang. Ayon sa Securities and Exchange Commission Memo Circular number 18 dated August 19, 2019, ipinagbabawal ng batas ang mga sumusunod na unfair collection practices o yung mga abusadong pamamaraan ng paniningil ng utang. Una, yung pananakot na sasaktan o gagawa ng masama ang may utang o ang kanyang pamilya o sisiraan siya sa publiko. Pangalawa, pagmumura, pangwabastos at paggamit ng hindi kanais-nais na mga salita laban sa may utang. Pangatlo, pagsasapubliko ng detalye ng kanyang utang upang hiyain ang may utang. Pang-apat, pagpapanggap at panluloko na kunwari ay may kasong kriminal tulad ng estafa sa ilalim ng Article 315 ng Revised Penal Code o yung may warrant of arrest na raw yung may utang kahit hindi naman totoo. Ang sino mang mapatunayan na gumagawa ng ganitong mga unfair collection practices o mga abusadong pamamaraan ng paniningil ng utang ay maaaring makasuhan ng paglabag sa SEC Circular number 18-2019 at maparusahan ang mga bangko o lending institution or companies ng multa na 25,000 pesos hanggang 1 million pesos at pagkansila ng lisensya ng bangko o lending company. Maaari din pong makasuhan ang taong gumagamit ng pananakot o panluloko para makasingil ng pautang ng kasong grave threat sa ilalim ng Article 286 ng Revised Penal Code o grave coercion sa ilalim naman ng Article 287 ng Revised Penal Code. Ito'y may parusa na multa ng mula 50,000 pesos hanggang 100,000 pesos o pagkakulong mula 6 na buwan hanggang 6 na taon ayon sa hatol ng hukuman. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.